Magandang araw, narito po ang latest update natin patungkol nga sa bagyong si Ada. So sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na may mga bahaging kaulapan na o yung tinatawag nating spiral cloud bands na tumatama sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at maging dito sa may bandang northeastern portion ng Mindanao. Bagamat ang sentro ng bagyong si Ada, kaninang alas 10 ng umaga ay nasa layo pang 420 kilometers silangan ng Surigao City. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin, umabot ng hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot ng hanggang 70 kilometers per hour. At sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So inaasahan nga natin na sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw ay kikilos ito papalapit ng ating bansa. Ngayon, bagamat malayo pa yung sentro, gaya nga na nabanggit natin, may bahaging kaulapan na ito na tumatama nga dito sa eastern section ng Visayas at dito sa northeastern portion ng Mindanao. Ano nga ba inaasahan natin pagkilos dito sa loob ng 3 hanggang 5 araw? So, sa pinaka-latest forecast monitoring and forecast track natin, kaninang alas 8 ng umaga, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Ada. Bukas ng umaga, inaasahan po natin, nasa laying 265 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. At kung mapapansin po natin ay posible itong maging isang ganap na tropical storm in the next 12 to 24 hours. Sa ngayon, depression category pa lamang ito. Pero yun nga, in the next 12 to 24 hours, posible pang lumakas. Sa darating naman na Sabado ng umaga, makikita po natin posibleng nasa laying 165 kilometers east-northeast ng Katarman, Northern Samar. Sa darating naman na Linggo ng umaga ay sa laying 150 kilometers east-northeast ng Biracatan, Duanes. At sa darating na Lunes ng umaga, sa laying 500 kilometers east ng Infanta, Quezon. So mapapansin po natin yung tinatayang pagkilos ng sentro nito ay inaasang hindi magla-landfall. Lalapit dito sa silangang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon area, and then dahan-dahang kikilos palayo, magre-recurve. Subalit pansinin po natin yung tinatawag nating area of probability. Ito yung parang APA na nakapaloob sa center or nasa loob nito ang center track at nasa labas yung area of probability. Pinakikita nito yung iba pang posibleng senaryo, no? Bagamat dito yung center track pinakikita natin hindi magla-landfall, hindi rin natin sinasantabi yung posibilidad na maaaring kumilos ito ng mas malapit sa kalupaan ng Eastern Visayas or ng Kabikulan or posibleng maglandfall. Ito yung pinaka-outermost possibility ng pagkilos ng sentro ng bagyo. Kaya yung mga kababayan po natin, dapat paghandaan din natin yung possible landfall. No? Bagamat dito sa forecast track natin ay offshore ang magiging pagkilos. Para mangyari man yung landfall or hindi, rest assured na tayong mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas at maging sa ilang bahagi ng Bicol region ay nakapaghanda po ng maayos. Ngayon, tingnan naman natin yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal. Ang tropical cyclone wind signals ay babala po para sa malalakas na hangin na dala ng bagyo at kung anong oras natin posibleng maranasan at kung gaano kalakas. Kapag nakataas po ang wind signal number 1 sa inyong lugar, ito po ay nangangahulugan na posibleng umabot ng 39 to 61 kilometers per hour yung lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. Ang karaniwang lead time, 36 hours or less. At dahil nga nasa malayo pa, nasa dagat pa ang sentro ng bagyong si Ada, inaasahan natin na itong mga areas na naka-highlight ng blue, bagamat may tropical cyclone wind signal, hindi naman po agad-agad na makakaranas ng masungit na panahon. Bagamat dito sa may bandang Eastern Samar, dito sa Dinagat Island at Surigao del Norte ay posibleng makaranas po ng mga paminsan-minsang pag-ulan at pagbugso ng hangin. So, ano nga ba yung dapat paghandaan ng mga kababayan natin dito sa mga lugar na naka-highlight ng blue? Yung lakas ng hangin pwedeng minimal to minor damages. Pwedeng makapagpatumba ng ilang uri ng pananim, pwedeng magdulot ng slight damages sa mga bahay o struktura na gawa sa mga light materials. At yung mga baybaying dagat magiging katamtaman hanggang sa maalon. Ngayon, pinakita natin yung forecast track, posibleng lumapit pa dito sa kalupaan ng ating bansa. So, posible rin na magkaroon tayo ng mas mataas na wind signal. Base sa ating intensity forecast, pwedeng umabot ng tropical storm category. So, during the duration of tropical depression Ada, posible pa magkaroon tayo ng wind signal number 2 at least sa mga initially exposed, lalong-lalo na po yung mga nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, ng northeastern part ng Mindanao at maging dito sa may bandang southern part ng Bicol region.